Ang generous talaga guys ng mga Chinese. To the point na kahit hindi mo nautusan, nagkukusa. Biruin mo ba naman guys? Binigyan ho ang BIFAR ng prilinis dito sa ating vessels. Ito yung video guys. Diyos na lang yung bahala sa kanila. Grabe na talaga yung pambubuli sa atin. Ito yung video na napakasakit panoorin. Kita nyo yan? Grabe, oh. Grabe, dinalawahan pa ng kanina, oh. Ang generous, no? Grabe. Oh, may mga floating barriers pa. Yan yung video, guys. Ako, nalulungkot lang ako at the same time natatakot ako sa BIFAR vessels na winaterkano nila kasi hindi natin alam kung tubig ba yun ng dagat or natural water or merong halong chemical. We do not know, diba? So, nag-aalala din ako sa health, sa kalusugan ng ating mga nandyan sa loob ng BIFAR vessels na yan. Anyway guys, gusto ko lamang sabihin sa inyo na sa susunod na halalan, iboto ho natin yung magiging presidente na meron hong concern dito sa ating teritoryo, dito ho sa ating bayan. Kasi guys, kapag bumoto ulit tayo ng pro-China, mas malala pa yan dyan guys ang mangyayari. Tingnan nyo yung mga Vietnamese. Nung time na umaaligid ang mga Chinese doon sa Vietnam, ang ginawa ng Vietnamese, pumalag sila. Pinaglaban nila ang kanilang bayan. Ngayon nyo sa akin sabihin na proud Pilipino kayo, na proud Pinoy kayo. Ano? Bato de la Rosa? Ano? Senator Robin Hood Padilla? Ngayon nyo sabihin na proud Pinoy kayo. Diba imagine? Winawater cannon tayo. Ang generous nga eh. Hindi mo na nga inutusan, nagkukusa. May free linis na tayong natanggap bago mag-end of the year. Talaga nga naman. Tsaka guys, alam niyo, gusto kong pasalamatan itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang katagang binitawan na gawin na lamang hong probinsya ng China itong Pilipinas. Salamat ha! Dahil sa sinabi mong yan, naging agresibo sila lalo. Diba, Tatay Diggs? Lalo silang bumait sa ating mga mamamayang Pilipino. Lalo nila tayong binaboy. Lalo nilang binaboy itong ating mga mangingisda. Imagine. At salamat nga din pala sa katagang binitawan mo na sabi mo recently, ibigay na lang natin yan kasi tubig lang naman yan. Salamat ha. Dahil sa sinabi mong yan, mas lalo tayong ginago. Sa mismong bayan natin, mas lalo tayong binaboy. Salamat, Tatay Diggs. At salamat nga din pala dito sa ating Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Dahil tahimik ka lang sa issue. Dahil play safe ka. Hindi ka nagkukukuda. Maraming salamat sa pagiging tahimik mo sa issue. Salamat ha, mas inuna mo pa yung issue ng ICC. Samantalang mas matagal ng problema ang West Philippine Sea issue. Salamat dahil inuna mo pa yung pakikialam sa peace talk at amnestia na ginagawa ng ating Pangulo. Maraming salamat ha, kaysa makialam sa issue sa West Philippine Sea at gawin ng trabaho mo bilang DepEd Secretary. Salamat din sa part na kahit binubuli tayo, wala kang ginagawang aksyon. Salamat. Napakamaraming salamat. Ang laki ng naitulong mo.
super laki. Hindi mo man lang kinukundina ang pambubuli, panggagancho, pangharas sa mismong teritoryo natin. Salamat. Kaya guys, sa susunod na halalan, iboto natin yung meron hong pagmamalasakit sa teritoryo ng ating bayan at hindi ho himod puwet dyan sa mga Chinese, sa mga dayuhan. Yung hindi natatakot guys para ipaglaban ng sarili nating bayan. Diba? Kailangan pa nating makabuild ng napakadaming ships para labanan itong ginagawang kabulastugan ng China dito sa bansang Pilipinas. Anyway, kinundi na ho ni Senator J.V. Ejercito ang pambubuli dito sa West Philippine Sea. Buti pa tong senador na to. Diba? Si Leila de Lima, Senator Risa Ontiveros, si Trillanes, J.V. Ejercito. Sino pa ba yung mga taong yung mga dilawan na tinuturing naming kalaban na recently, hindi namin alam na sila din palang magiging kasama namin sa pakikipaglaban dito sa ating bayan. Ang tinuturing nating mga kakampi, mga DDS, sila din palang magiging kalaban natin. Hindi ko lubos maisip yan. Anyway, nakakagalit. J.V. Ejercito slams China's bullying in West Philippine Sea. Senator J.V. Ejercito expresses deep anger as China's bullying tactics in the West Philippine Sea reach intolerable levels. In a powerful Facebook post, he condemns the aggressive maneuvers, particularly the use of water cannons against local boats, sparkling heightened tension in the region. So, sobra na ang pambubuli ng China. Nakakagalit. Samantalang tong mga pro-China na mga politiko na to, tuwang-tuwa pa. Hindi man lang marunong mag-react, hindi man lang marunong magalit, hindi man lang marunong mag-care sa ating bayan. Tapos kung sino pa tong pinaglalaban ng ating bayan, sila pa tong nababash ng sobra. Katulad ng Senator J.V. Ejercito, binash ho siya ng mga Chinese vlogger ng mga Pilipino. Yan, si Trixie Cruz Angeles, si Mark Lopez, binash ho itong si Senator J.V. Ejercito at tingnan nyo, si Tio Moreno. Yan, yung mga pagmumukhang yan, binash pa ho si Senator J.V. Ejercito. See? Nakakalungkot na nakakagalit. Mga Pilipino, kinakalaban ang kapwa Pilipino. Imbis na tayo ang magtulungan para sa ikabubuti ng ating bayan, pero kayo tong mga ulupong Diba? Mali na nga yung ginagawa sa atin, pinupush nyo pa. Kaya guys, huwag na tayong uulit ng mga taong pro-China. Kasi at the end of the day, ang kawawa dito tayo. Yung nasimula ni Pangulong PBBM, hindi na yan may pagpapatuloy ng susunod na administrasyon kung pro-China ang mananalo. Patuloy lang tayong ibubuli at the same time, meron hong news blocking. Yung water cannons na yan, guys, hindi yan nababalita before. Ngayon lang yan kasi pinagbawalan ni Digong na ibalita yan sa mainstream media. Hinahawakan. Wala tayong press freedom. See? Anyway, yun lamang ho guys. Napaka-generous no ng mga Chinese. Diyos na lang ang bahala sa kanila. It's me again, si Mima Alicia Newt, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.